Gusto namin malaman yung sitwasyon mo dito sa bahay. Saan po ang tatay niya? Mga kababayan, correction please. Nagkamali po kami. Mula nung nagkasakit ako, doon ko nalaman. Ayun. So mga kababayan, magandang hapon po sa atin lahat. Sa araw na ito, nandito po kami sa Pure Gold dahil po namili kami ng grocery para po sa pamilya ni Jessica. Pero unang-una, gamit ng kanyang mga anak. Pampers, bigas, tsaka gatas mga kababayan. Napaka-importante po doon sa anak ni Jessica na pangalawa, naggagatas pa pala. Kaya ito, tinanong namin sa kanya kung ano yung gatas ng bata. Nang sa ganon, dahil nalaman natin yung ang kanyang hirap na pinagdadaanan. Pero bagaman ganon kahirap, pero tuloy pa rin siya sa paglaban sa hamon ng buhay. Kaya naman, gagawa tayo ng paraan para mapagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Sa ngayon mga kababayan, samahan niyo po kami, pupuntahan natin siya sa kanyang bahay. Nang sa ganon makita natin ang sitwasyon nila at makakapanayam din natin ang kanyang magulang at ang kanyang lola. So let's go mga kababayan, samahan niyo po kami. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang magandang hapon po sa ating lahat. Mga kababayan, sa araw na ito, dito po tayo sa bahay nila Jessica. At kami namili ng grocery para makatulong tayo sa anak ni Jessica. At syempre, makapanayam na rin natin ang kanyang magulang. Nang sa ganon, malaman natin kung ano nga ba talaga ang buhay ni Jessica. Bukod po sa narinig natin kay Jessica, kailangan malaman din natin kung ano nga ba regarding dun sa nanay ni Jessica. So samahan niyo ako, kakatok tayo mga kababayan. Okay, sunod lang yung mga grocery, maya konti. Tao po. Tao po. Magandang hapon. Ayun, may tao. Ay, magandang hapon po. Dito po ba si Jessica? Opo, anak ko po yun. Ay, magandang hapon, Nay. Papasyalan sana namin siya. Nandito po ba siya? Nandito, kararating lang sa school po. Kararating lang. Sige po. Hindi ako makapagtindi. Ay, ganon. Sige po. Galing siya eh. Oh. Ay, salamat. Pasok po. Nandyan siya? Nandiyan po. Kararating lang kanina. Sige po. Pasok. May dala kaming dalhin niyo yung grocery. Siguro kilala niyo na kami, Nay, no? Ako po si Daddy Frankie. Opo, naano nga namin na kayong tumulong sa anak ko. Okay. Salamat po na Opo. kahit pa paano nakatulong sa amin. Lalo na sa gatas ng anak ko. Oo. Opo, ito. Oo. Ayan Ayan yung pangalawang anak niya. Opo. Sige po. Actually, hindi ko man kayo nakikita ng personal ngayon lang. Pero relate na ako kasi naikwento na ni Jessica lahat. Marami na naikwento si Jessica sa amin. Kaya alam na namin. Pero pumunta pa rin kami dito para makita yung kalagayan niya dito sa bahay. At gusto rin namin kayong makausap. O sige po. Oo, nandiyan si... po namin kayong makilala. Ay, salamat po. Ayan, thank you. Magandang hapon po. Ito, may mga grocery kaming dala. Opo. Ayan, may bigas din. Tsaka yun, pinasabi nga ni Jessica, napaka-importante daw yung gatas ng bata. Nandyan po ba si Jessica, Nay? Opo, nandiyan po. Teka, tatawagin ko po, ha? Sige po, salamat. Jessica, may umahanap sa'yo na. Ayun, si Daddy Frankie po. Si Daddy Frankie. Ay, hello Jessica, kumusta? Ayan, magandang hapon. Ayan, nandito kami ulit. Bless. Ay, oo, God bless. Oo. Kumusta na? Okay lang
Ayan, natatandaan mo yung sinabi mo, nagtanong ako sa'yo regarding sa kung anong pangunahing pangailangan ng bahay nyo. Ito, namili ako ng mga grocery. Wow, maraming salamat po. Okay. Yun, kaya kami nandito, gusto namin malaman yung sitwasyon mo dito sa bahay dahil sa maraming nakapanood. Gusto nilang malaman. At isa pa, gusto rin namin makausap ang iyong nanay. Opo. Okay lang ba? Okay lang po. Tara, pasok po. Sige. Medyo masikip nga lang po, tsaka maingay po yung mga bata. Okay naman. Pero, Pasensya na po. sige. Okay lang dito na lang sa labas. Ay, sige po. Sige. Okay. Ayan, may upuan naman. Oo. Tulungan mo, bro. Ikalat. Buti maaliwalas naman dito sa inyo. Maluwag naman. Okay. Ayan. Upo po, Daddy. Sige. Salamat. Okay. Tawagin ko lang po si Mama. Okay, thank you. Mama! Tara, tawag ka, Ma. Hello, Nay. Magandang hapon po. Magandang hapon, Ma. Ayan. Pasensya na, Nay. Medyo maabala ko kayo. Okay Ayan. lang po. Dito tayo, Nay. Ayan. Po ka po. Ayan. Ay, kumusta ang buhay, Nay? Eto, Ano pangalan niyo po? Felicidad. Nay, okay lang ikabit ko to? Sige po. Iyan, para maliwanag yung kuhang-kuha yung pag-usapan natin. Apo. Nay, ako po si Daddy Frankie. Napanood nyo na po ba yung mga upload namin regarding dun sa anak nyo? Opo, napanood ko nga. Nagulat nga ako. Ang nakabalita ako sa mga kamag-anak ko sa Isabela. Opo. Tumawag sa akin. Sabi niya, gano'n. Sabi ko nga, nagulat ako eh. Doon ko nga nalaban na meron pa siyang binigay na, yung 10,000. Kasi nga, nilibre nga kami ng nanay ko. Pati yung anak ko, tsaka yung... Pasensya na kayo na, no? Parang ang dating is na-bypass kayo kasi hindi namin sinasadya na, ayan na si sige, dito ka, Ayan, salamat sa Diyos. Mga kababayan, mga kabarangay, interrupt po ang usapan namin ni nanay. Andito kami ngayon sa harapan ng kanilang bahay. Nang sa ganon, malaman din natin kung ano nga ba talaga ang buhay-buhay ng mama ni Jessica at si Jessica mismo. So sa ngayon mga kababayan, andito nga po kami sa bahay, harapan nila, pero hindi tayo muna makapasok gawa ng malilikot yung mga bata para maging maliwanag ang usapan. Yun, matuloy tayo na no? Kaya po hindi namin kayo naabisuhan na mabidyohan ng anak nyo kasi aksidente po na nadaanan namin yung unang-unang tagpo namin ni Jessica. Nadaanan lang namin siya at naawa ako sa kanya, kaya na-interview namin siya. At pangalawa, gusto namin patunayan kung totoo yung kanyang mga sinabi, kaya sinadya namin siya sa kanyang school. At ito yung pagkakataon na gusto na rin namin kayong makilala at makausap. Ano pangalan ulit ni nanay? Felicidad C. Perez po. Ilang taon na po kayo, nay? 49. 49. Opo. Tapos si Jessica, ilang taon ulit ikaw? Bali ako po, 22 po. 22. Matanong ko lang, nay, si Jessica, ilan po anak nyo? Isa lang po, nag-iisa lang yan. Nag-iisang anak. Opo. Saan po ang tatay niya? Nasa England. Anong lahi ng... British po. British. Oh. Although nalaman namin sa kanya doon sa part 2, British, kaya ipagpaumanhin mo na sorry po, akala namin Indian siya. Opo. Kaya nagkamali. Mga kababayan, correction please. Nagkamali po kami. Ang tatay pala ni Jessica is British. British po. Opo. Kaya lang mukhang India eh. Opo. Kaya pasensya na po. Kaya ang dami rin naman nagaan ng India eh. Pero sabi ko, British siya. British po siya. Paano naging British ang tatay niya, Nay? Paano kayo nagkakilala na British? Ayon po. Janitor ako sa King Fahad National Guard Hospital. OFW po ako. Dati kayong OFW. Opo. Tapos? Yun nga po. Syempre, may dati po akong karelasyon. Nakalimutan ko na yan ang pangalan na to. Yung American, siya kaibigan ko lang. And tapos, niligawan niya ako. Tsaka nung di na kami ni Brian,
ano sa pangalan? Powers Brian. Nakalimutan ko na kasi Okay. tatagal na. Yun. Tapos, naging, napakabait niya. Yung Minahal- tatay po niya. Opo, Napakabait. napakabait niya. Kumbaga, friends ko lang. Ngayon, kasi pag may karelasyon ka, at hindi kayo na very comfortable na, syempre, magsasabi ang bawat isa para ano. Oo. Ngayon, siya, talagang porsidido sa akin. Nung muntik na akong mamatay, dati hindi ko siya pinapansin. Akala ko, isa siyang taong, yung bang, nagmamatsyag kasi ako, nung araw kasi, nagja-janitor ako, tapos paggabi, nagmamassage po ako. Yun. Yung time na yun, sa ibang bansa yun. Opo, sa Opo, Saudi po sige ako. ma'am. Tapos, nung parati akong nakikita, sabi niya, can I have dinner for you? Sabi ko, no, it's okay, I'm finished, I'm done. Sabi ko, pero hindi pa. Okay lang. Tapos, sinusundan niya ako, napakabait niya. Tapos, naging kaibigan ko na rin siya dahil sa mga kaibigan ko, nagdadala siya ng fruit sa akin. Pag nandoon ako sa hospital, special delivery, nagugulat ako. Sabi nga. Sa Makatwid, nililigawan ka niya nung time na yun. Ewan ko kung ligawan ako. Hindi ko alam ang ligaw kasi ang ligaw na alam ko, nagsasabi ka di ba? Pero yun, mga ganon. Pero mula nung nagkasakit ako, doon ko nalaman na totoo pala siya. Kasi doon, sa ibang bansa, kailangan, ang lalaki at babae, pag may nagkakasama, kailangan couple. Couple. Ngayon, nagkasakit ako. At sabi ko, ayaw kong madamay siya, ayaw kong dinala niya rin ako sa hospital. Nilagay niya ako sa sasakyan, di ba may sasakyan siyang, parang ganyan, pero kulay itim, maliit lang. Tapos, nilagay niya yung damit na labahan sa para takpan ako, para hindi ako makikita ng mga mutawa, Tapos, ang nangyari, sabi ko, wag mo na akong anuhan. Dinala pa rin ako sa hospital, siya nagbayad ng hospital, umiiyak siya, sabi ko, bakit napakabait mo sa akin? Wala ka na makukuha sa akin. Isa lang kang janitor. Wala ka mangyayari sa buhay mo. Maano ka lang. Sabi ko, ganyan yung bibig niya, umiiyak siya. Sabi ko, doon ko nalaman na ganun pala. Minahal ka niya. Ay, talagang totoo. Kasi kung hindi ako minahal, Matanong ko lang, nung time na minahal ka niya at minahal mo siya, ilang taon ka nun ay 27. 27. So, how long kayo nagsama? Ilang taon po kayo nagsama? 1 taon na rin mahigit. So, Tapos, hindi, yung yan, magkasama sa Saudi. Pero, nandito, tuloy-tuloy ang, bigay niya sa akin nung araw na, so sa Makatwid, nagsama kayo doon sa Saudi hanggang sa nabuntis ka na doon? opo. Doon ka Tapos, nabuntis? Opo. Tapos, nauwi ako dito, nauna ako. Yun nga, inano ko na yung nung umuwi ako sa Pilipinas, siya na nag-ano sa akin, mga pangangailangan. Nag-process lahat ng pangangailangan mo? Oo, katulad ng pera. Kasi kailangan ko rin ng pera sa ganito. Binigyan ako sa pera sa bangko nung araw. Oo. Tapos, monthly, nagbibigay sa akin. Bumili siya ng bahay. Yes. Matanong ko na kasi anong eksaktong location to na? Subdivision to? Opo. Hindi ko nga akalain na bibilan ako sa totoo lang wala sa... Siya ang bumili nitong bahay Opo, na to. siya nag-insist sa akin. Pero sabi Yan ko... mga kababayan, nagulat po ako. Pagdating namin, nung nahanap namin tong bahay na to, sabi ko, hindi ako naniniwalang mahirap sila. Kaya kailangan makapanayam ko ang nanay nila. Kasi nasa subdivision, maganda naman yung bahay. Opo. Kaya hindi kami naniniwala sana na Kaya, after niyang binili ito, nakapunta rin ba siya rito? Opo, siya ang bumili dito. Siya mismo ang bumili. Opo. Kanino nakapangalan to? Pangalan ko po. Nasa pangalan niyo? Oo, kaya lang, muntik na nga maano to dahil di na ako nakakabayad ng milyar. Pinautang lang ako. Sino nagpautang? Si Kuya Jeff. Ibig sabihin, paano ba? Sorry mga kababayan, no? Kasi, Kahit binili mo na to, may amilyar pa rin, monthly, yearly. Hindi, yearly. Kaya lang wala, ang 1,500 plus yata. Yearly. Yearly po. So, pag hindi ka nakabayad nun, Sabi kong babawi. babawiin daw. Kaya nga sabi, Pero ang title nito nakapangalan sa inyo. opo. Pwede ba yun? Di ko alam. Hindi nila mababawi yun kung nasa inyo na yung title.
mababawi daw nila ng gobyerno. Ewan ko kung totoo Bakit? yun. Nabili mo na. Hindi ko alam kasi Mga kailangan kababayan, mga magbayad. kabarangay, Magbabayad. comment po dyan kung paano. Sabi, ayon kay nanay, pag di ka nakabayad ng Sabi amilyar. nila, pero hindi pa rin, sabi ng mga tao kasi hindi rin ako sigurado sa... Pero nagbayad ka naman ng amilyar. Opo, pinautang ako ng pera. Sino nagpautang? Si Kuya Jeff. Okay. Okay. Kaibigan So, ko. paano yun? After, balikan natin yung love story mo, Nay. Sige. No? Pag uwi mo ng dito, buntis ka. Opo. Tapos, Alam niya na buntis ako kasi Oo. nalaman niya na. Nalaman niya na. Nagpapa-check up din ako sa Saudi. Oo. Opo, Tapos, dahil- pagdating dito, binilhan ka niya ng bahay. Bumili kayo rito. Pumunta na muna sa bahay. Sabi niya sa bahay, Sabi niya, ginaganyan niya yung mga ano. Kasi ang bahay namin talaga, yung squatter. Alam mo yung squatter? Saan lugar? Doon sa Tondo. Sa Tondo. Opo, ganyan siya. Tapos ginaganyan niya. Mm. Para siyang hindi ko alam kung gumaganyan siya. Tapos, I don't want my daughters live here. Sabing ganon. Sabing ganon niya sa akin. Tapos sabi niya, nagbumili na siya ng bahay. Kaya siya bumili dito. Opo. Minsan lang pumunta sa bahay. Buti ang a good thing na nakapangalan naman sa'yo. Opo. Kailan siya umalis? Kasi ayon kay Jessica, wala na siyang communication doon. Wala na nga talaga. Paano siya nawala sa buhay niyo? Kailan? Noong 17 years old siya. Kasi nga, ganito po. Kasi nga, nung 17 years old niya, nalalaman na ng asawa niya kung nasaan ako. Ayoko magpapakita kasi baka bawiin to. Kasi tatanungin ako ng... Ay, ibig sabihin, sorry nakilala mo yung father ni Jessica. May asawa na po. asawa siya. Opo. Kaya yun. I Kaya sabi see. ko kaya naglilihim ako na makita ko. Una, syempre, magagalit yun dahil, syempre, asawa niyo yan. Siya bumili nito. Yun. So, mula nung na-discover ng asawa, naglaylo na sa inyo. Ganun, parang ganun na. Naglaylo na. Hanggang ngayon din nyo na nakausap. Hindi na nga. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari niya. Sabi ko nga, total matanda na sila. Sana isang araw mapakilala ko. Kahit na ako na lang pangalaga sa kanila. Kahit walang anuhan, nandito ako. Open Ibig sabihin, ang ilang taon na ngayon yung tatay ni Jessica? May edad na eh. May edad na. Oo. Lolo na. Oo, talagang lolo na. Pero nagkaroon... Pero siya, kahit lolo siya, kahit strong. kahit lolo, strong pa rin. Oo, kasi siya, nag-gym. Nag-gym. At Ilang saka taon na gusto siya? nag-gym kami. Ilang taon na siya? Ngayon, 1948, 1948 bilang kayo. Mahina ako sa math. Pakit 1948 pinanganak yung tatay ni Jessica. 75 na siya ngayon. po. Pero, yun nga. Okay. At saka noon naman, pag meron nangyayari na merong ulan, ganyan, kahit na yung bagyo, tumatawag ka agad, madalas tumawag. Minsan nga ako pa nagigilty dahil minsan, ang dami niyang tawag. Hindi ko nasasagot dahil nagtitinda ako kasi hindi naman pwedeng hingi ako ng hingi. Kailangan kung ano lang binigay sa akin. Ayun na Pag magiging kontento na ako. Opo. Kita mo nga, kahit papaano, yung mga binibigay niya, ang ganda ng buhay ito noon. Hindi kami... Matanong ko na, syempre, nung 17 years old siya, nag-stop ng suporta, ganon? parang ganun. Hindi kayo nakapag-ipon mula nung nandyan siya up to now? Hindi kayo nakapag-ipon? Hindi po nakapag-ipon dahil inaan naman sa pang-araw-araw din naman eh. Kasi naubos din eh. Nagpagawa ng mga ganito. Dati ito, pati yung dingding, tinanggal, pati yung ninakawan to. Wala kami. Lahat na naging skeletal. Kaya Inayos nyo na lang. pinaayos namin, naubos. Dahil nga tapos tumingi pa. Rin ako kay nanay ko noon. Bukod sa tatay ni Jessica, hindi ka na nagkaroon ng ibang karelasyon? Wala po. Kasi wala nang higit pa sa kanya siguro. Wala nang higit. So, ibig sabihin, mahal mo pa rin siya hanggang ngayon? Sa puso ko, nandoon para kahit na anong mangyari. Kasi Alam- napakabait niya. Hindi, siguro sa iba, sabihin nilang yung bang, kasi sa totoo lang, kahit na merong si Bob, may naliligaw pa rin sa akin sa Saudi ako kailangan. Pero, napakabait ni Bob, hindi mo Ilang taon ka nung makilala mo si Sir Bob? 27 nga po. 27. Opo. Nung nag-stop siyang hindi na magparamdam, 17 years old 17 siya. short. Ilang taon ganun, ma'am? Hindi ko na alam, ilang taon na ba yun? Okay. Math niya.
Pero okay. Nay, ngayon, baka sakali, mapanood ni Sir Bob ito. Chance mo na yan magbigay ng hindi na sa kumbaga, yun, gaya ng sinabi mo, na dahil matatanda naman na. Hindi, kahit na noon pa man, yun ang inaano ko. Kasi pag nalaman din ng asawa niya, masakit sa akin dahil doble sakit. Dahil mahal ko si Bob, masasaktan din siya, masasaktan din ako. Opo. Ayaw ko yung, gusto ko kasi na kahit papaano, maging masaya si Bob. Opo. At saka maging peace of mind na rin. Opo. Dahil nga sabi mo matatanda na. Pero, eto na yung chance mo para maipaliwanag sa kanya at marinig din ng asawa niya siguro. Palagay mo. Sige. Sigurado ako baka sakali. Manawagan ka kay Sir Bob. Okay. Gawin mo lang yung best mo. Sige lang. Bob, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Sabi ko nga sa'yo, tatanggapin ko ang mahal mo kung sino mahal mo dahil alam mo naman kung gaano rin kita kamahal kasi naging mahal mo rin ako sa unang-una pa lang. Di ko inakala na talagang totoong magmamahal ka pala. Napakabait mo. Ang swerte ko nga, naging prinsesa ako sa iyo eh. Salamat ha. Dun sa, sorry po. I'm sorry if I love your husband. But I promise, I'll be your foot, both of you, if you want to. But please forgive me. Thank you. Napakaswerte mo pala. Mapagmahal talaga si Bob. Nararamdaman ko yun. Thank you. British siya pero marunong siya magtagalog. Hindi. Kaya yun nga natutuwa ako sa kanya eh. Kahit na British siya, tinatry niya magtagalog. Bumili siya ng books, bumili siya na para intindihin lang ako. So sa tingin mo yung sinabi mo ngayon, naintindihan niya yun? Hindi ko alam. Hindi ko lang naintindihan. Kasi, Try mo sa English, ma'am. Bob, I love you so much, you know. Bob, your wife, if you love him, I love her also. I'll be your foot, both of you, if you will. I'll be open my arms for you. I just asked my daughter is here. I'm going old already. Maybe one day you see that they're your family and my daughter knowing you, knowing me. Thank you. So yan mga kababayan, no? Medyo baka mapaiyak na rin ako. Kaya ibaling muna natin kay Jessica. Si Jessica naman. Jessica, kailan mo huling nakapiling ang iyong father? Bata pa po ako noon, mga 17 ata. Ay, mga picture kami. No. Mga ilang taon na ako noon. Bata ka Nagpupunta bata siya pa dito. Ano siya ng grade 4. Kasi Ilang taon na ako kasi nung- grade 4 siguro 10, 11 years old kasi sa Angelicum Tagal doon na siya kasi. pinag-aral. Pinag-aral lang po. Pinag-aral po talaga siya sa private. Oo. Oo, mula nung dumating siya private, grade 4, grade 5, grade 6 private. So, ito yung chance mo, Jessica, Nung may pera pa po. na may pera pa. Oo, may Ngayon, private. wala na. Wala na po. Mga kababayan, no? Sa ni nanay, kahit na walang pera, masiyahin. Ano? Jessica, ikaw naman, baka gusto mong manawagan sa iyong father. Mapapakinggan niya to. Sige. Sige, hawakan mo lang. Yan. Naiiyak ako. Okay lang. Walang problema. Sabi mo yung gusto mo sa buhay. Baka sakali. Daddy, kung nasaan ka man, ay Englishin ko na lang Okay, naman wait para lang maintindihan. Wait lang. Jessica, sorry. Englishin mo kasi. English O, para maintindihan niya. Sige, Dad- abot na yan. Okay na kahit di mawag. Daddy, Daddy Bob. Daddy, Sabi mo pangalan niya. Daddy Bob, if where you are, I'm Where are here. And
My mom is waiting for you. And I love you so much, Daddy. I miss you. I hope someday we will meet each other, and also my daughters, you will meet too. And thank you very much for everything. I love you. I love you. Namimiss ko po yung tatay. Namimiss mo yung tatay. Opo, namimiss ko. Wala pong araw na hindi ko namimiss yung tatay ko. Kaya nga, Ang ganyan. birthday, pag wala siya, namimiss ko yung tatay ko. Kahit nga birthday niya, hinahandaan namin. Kahit birthday ng papa mo, kahit wala siya pinag-aanda. Pinagandaan. Kahit na Pinagandaan. bumibili akong pansit, 1 kilo, kaya Masarap mabuhay kapiling ang tatay, di ba? Kaya lang hindi pwede dahil alam ko hanggang dun lang kami. Hindi. Mahirap po sa anak na walang tatay. Mahirap ang anak ng mga Opo. tatay. Kaya yun. Ipag-pray, Siyempre, mamimiss mo ipag-pray yung mo. tatay mo sa tuwing... Minsan po naranasan ko din po makita na sana gaya po ng iba na buo yung pamilya. Siguro po kaya rin po nagkaganto yung buhay ko. Isa rin po yun. Naghanap po ako ng father side. So, sabi mo, walang araw na namimiss mo yung daddy mo. Ay sir, pwede po magtali po kami. Sige, okay Kasi na. po mainit. Okay. Opo. Nainitan. Saglit Mga lang. babaeng, titingnan nyo kung gaano kaganda si Jessica, no? Ay, Maganda din siguro si nanay nung kabataan, no? May picture ka Parang na. pangit ko na. Maganda nakita Maganda namin. siguro. Maganda. Oo. Yung mga kababayan, no? Mga kabarangay, no? Huwag tayong mag-focus sa, dahil lahat po yan, Maganda. kukupas. Di ba? ang kagandahan ay madaling Opo. So, yun, sabi mo sa akin, Jessica, walang araw na hindi mo namimiss yung tatay mo. Alam mo, lahat ng yan, hindi pwedeng hindi mangyari kung ipag-pray mo lagi. Ipag-pray mo lang. Tsaka isa pa parang hindi ako, isa pang panawagan sa iyong daddy. Na? Manawagan ka na sana, kasi hindi mo naman kasalanan, para sa akin mga kababayan, hindi kasalanan ng anak kung ano man ang kinahinatnan ngayon. Kasi ginusto po yan eh. At hindi rin natin pwedeng sabihin na aksidente ang nangyari kasi ginawa ninyo. Pero sa mga magulang, Nagmahalan lang kami. opo, yan ay naging bunga. Kaya sana, gampanan din natin yung tungkulin natin bilang magulang. Baka sakali, para matulungan ka niya, kahit mapagtapos ka lang niya sa iyong pag-aaral. No? So manawagan ka ulit para sa iyong daddy, na sana matulungan ka niya sa iyong pag-aaral. Sabihin mo yung totoo mong nararamdaman. For my daddy Bob, I miss you so much, Daddy. I love you. I hope that you are here by my side when I grow up, when I'm going to school, wherever I am. Daddy, Tagalogin ko na lang. Sige. Isip mo na lang kasi hindi maintindihan yan. Daddy, Kaya mo yan. Huwag ka mahiya. Daddy, you know how much I miss you. If you are only here, and I hope you are here by my side so that you will see your granddaughter, your grandson. I miss you so much. Every time, I miss you so much, Daddy. I love you. Hingi ka ng support sa kanya, baka pwede. Para masuportahan ka niya sa pag-aaral. And Daddy, I hope that someday we'll meet each other and you can help me for my school needs and for my grandson, for your grandson, and for my mother also. My mom is always waiting for you. Daddy, I love you so much. Yun lang po. Thank you. Ayan mga kababayan, mga barangay, nararamdaman ko po kung ano yung nararamdaman ni Jessica. Kahit ako rin po ay talagang mapagmahal, kumbaga
gusto ko kasama lagi ang aking mga magulang kahit isa na rin akong magulang. So Jessica, dahil nangyari sa buhay mo ito, sana maging aral na ito sa iyo. Gaya ng aking nasabi pa ulit-ulit, sa pangatlong pagkakataon, alam ko bata ka pa, marami ka pang makikilala, maganda ka, maraming aaligid sa iyo, maraming manliligaw sa iyo, maraming susubok para makapasok uli sa iyong bakuran. Opo. Sana maging maingat ka na yung pangatlong yun na makakapasok sa iyong puso, sabihin na natin, ay sigurado ka na hindi mo na pagsisisihan. Gaya ng aking sinabi, ipanalangin mo na yung magiging pangatlo is tanggap niya yung mga anak mo. Kasi sa totoo lang, pag kumuha ka ng karelasyon ulit, pag-usapan yung maigi na dapat hindi lang ikaw ang kanyang mamahalin. Mamahalin din niya yung mga anak. Pero napakahirap i-implement yan kung may papasok na sa buhay mo sa panahon na to. Kaya ang ito sinabi ko lang para maging ready ka. Pero hindi ko sinabing magpapasok ka na ngayon. Ang gusto kong mangyari, pagtapos ka na sa pag-aaral at malaki na yung mga anak mo. Hindi ko sinasabing hindi. Pero alam ko, dahil marami talagang susubok sa iyo, no? Maging aware ka na, maging wais ka na. Hindi yung itsura mo lang yung gusto nila, hindi yung katawan mo lang gusto nila. Dapat yung totoong gusto ka nila, pati mga anak mo. No? Para hindi habang buhay ganyan, nangungulila ka sa ama, nangungulila. Alam mo na kung anong hirap ng anak na lumalaki, walang ama. Walang ama. Totoo po. Gaganunin mo pa ba sa mga anak mo? Di ba? Opo. So, sa pangatlong pagkakataon sana ay magiging perfect na. Andun tayo sa nobody's perfect, pero kailangan maging maingat tayo. No? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, masyadong umahaba yung usapan natin gaya ng aking sinabi. At para maging maliwanag din sa inyo, kasi gaya ng ito, buti na lang po, may bahay sila na binili ng Daddy Bob ni nanay. Anong pangalan ulit tayo? Sorry? Yeah, Bob po. Anto na Hindi, nanay nyo po. Ay pangalan nyo po. Felicidad Perez. Felicidad Perez. Pero siya nakapangalan sa talaga, sa tatay. Apelyido niya. Hindi. Nakapumirma nga si Bob sa sa certificate. Pero hindi inalaw dun sa sa munisipyo kasi nga kailangan na doon yung daddy niya. Nung nakapila kami ng daddy niya, nainip. Sabi, I want to come here not for this sabi niya. Gusto niya kasi pag pumunta siya, inaasikaso na. Kaya lang pumila kami. Isang oras na hindi pa kami nakakarating, nakaganyan kayo. I want to go to the England, instant I stay here. Sabi niya, mas maganda daw na umuwi na siya sa bahay niya. Kasi hindi daw siya nandito para dun sa papel na yun. Na konti lang ang time niya dito sa sa Pilipinas. So paano yan, Nay? Okay, nakapagpanawagan ka ni Ran naman sa sa asawa mo, no? Hindi na kami masyado... Saglit lang po. Sige. Hindi na kami masyado magtatagal. At least nalaman namin yung buhay ni Jessica. Kasi maraming ay, magpa-breastfeed ka. Doon na lang sa loob. Doon na lang sa loob, nakakahiya dyan. Mababash ako. Sige, doon na lang. Ayan mga kababayan, hindi na rin kami umiiyak na yung bata. Sige, kunin ko na lang tong mic. Sige. Pa-breastfeed ka na muna. Sige. Okay na. Doon na ka sa loob ng bahay. Sige. Nay, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa amin. Pasensya na kayo kung nakaabala kami. Hindi na rin kayo magtatagal kasi malayo pa uwian namin. So maraming salamat, no. Salamat. Gabayan nyo lang yung anak ninyo na sana mapagtapos ng pag-aaral. Sana nga. Para yung hirap na dinadanas niya, hindi na rin danasin ng kanyang anak. Kailangan lagi ang gabay ng magulang. Dahil sabi nga sa akin ni Jessica, medyo mapusok siya nung time na wala pa siyang anak. Talaga mapusok talaga yan. Yan. Although ngayon na-realize niya, sabi nga niya, nung nagkaroon siya ng anak, lalong tumibay ang kanyang pananalig sa Panginoon. At nagsisikap siya talaga na makapagtapos. Although syempre, kailangan pa rin ng
parents, parental guidance. Ika nga. So, tulungan nyo na lang din siya. Nang sa ganun, hindi rin hirap yung kanyang mga anak. Nay, may dala kaming grocery dyan. Ito po. Pasensya na kayo. Sana makatulong po ito. Yung gatas ng bata, ano? Salamat, Ayan. maraming salamat po sa mga binigay sa amin. Opo. Ay, at ayan din, Nay, kaya ako nakabili ng ganyan, Nay, dahil din po sa mga taong walang sawang sumusuporta, mga kababayan, mga kabarangay. Bumili kami ng mga gatas, pampers ng bata. Ayan, may bigas din po dyan. Pangunahing binili natin ay ang gatas ng bata. Kasi yung anak, yung pangalawang anak po ni Jessica is naggagatas pa. Ayan, yun na panganay. So maraming salamat mga kababayan. Pansamantala magpapaalam po ang Team Daddy Frankie. Pero bago dyan mga kababayan, papasalamat muna ako kay Ma'am Ana Carmody ng USA. Salamat po Ma'am Ana sa walang sawang pag-support ninyo. At mga kababayan, bago tuloy ang matapos magpaalam, papaalam ko lang po sa inyo yung ating tinulungan na sweet couples na inadapt natin dyan sa bahay is nakauwi na po sila ng Jensan at nabilahan ko na rin po sila ng ticket at nakiusap sila kay Daddy Frankie na kung pwede na raw silang umuwi at ready na silang magpanibagong buhay muli sa kanila. Doon na rin daw sila magbablog. At kaya hindi na namin yun na ipalabas kasi nakiusap din yung mag-asawa na hanggat maaari ay hindi na ipalabas. Kaya ang nangyari mga kababayan, binila natin sila ng ticket hanggang sa nakauwi na rin sila. Okay na rin ang buhay nila ngayon. Abangan nyo na lang po yung vlog nila sa Ali TV. May mga vlog na rin po sila ngayon. At happy ako na masaya silang nakabalik sa kanilang lugar. So maraming salamat. Shout out sa Ali TV. Ayan. At syempre, may na-meet din po si Daddy Frankie sa Cash and Carry kahapon. Cash and Carry ng Makati. Followers po natin yan mga kababayan. Si Jesus Texon. Teacher po sila, magkasama sila mag-asawa, pero retired na po sila. Kaya nakita nila si Daddy Frankie, lubos ang kanilang pasasalamat at na-meet nila si Daddy Frankie na lagi daw silang nanonood. Yan. So maraming salamat po sa nagmamahal, sumusuporta sa Team Daddy Frankie. At syempre, shoutout ko rin na laging nakasuporta si Fardo B. Ayan, maraming salamat. Fardo B, God bless you more. Ayan. At syempre, ang Team Rise Above, Tita Honey S, at saka si Carmi K. Official. At syempre, si Raislyn Garrido, Lisa Liabres, at saka si Flirty Sadi. Tamura-san, at syempre, andyan din si Ma'am MC, mabuhay po kayong lahat. Aling Rochelle Vlog. At syempre, kay Boss JB Vlog. At shoutout din natin si Chari Pamitan. Kumusta ka daw, Chari? Sabi ni Risky. Huwag kang mag-alala dyan. Yan. Maraming salamat mga kababayan. God bless you all. I love you. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga nagtumulong po sa munisipyo, sa mga taong tumulong po sa amin. Ayan. Tsaka sa Manila rin po, tsaka yung sa mga viewers, maraming salamat din po, lalo na rin po kay Daddy Frankie. Dahil kung hindi po kay Daddy Frankie, wala po kami dito. Yun lang po. Maraming salamat po.